seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Hello everyone, welcome to our presentation. My name is Mayamay A. Canalao Santos, and I'm going to discuss about global demography. Ano nga ba ang demographic transition? Demographic transition, ito ay pagbabago ng populasyon ng isang lugar. Dati mataas ang bilang ng ipinapanganak at namamatay. Ngayon ay bumababa na ang parehong bilang dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at industriya. Bago ang transition, maikli ang buhay, maraming ipinapanganak, mabagal ang paglaki ng populasyon at bata pa ang karamihan. Transition, unang bumababa ang bilang ng namamatay, tapos susunod ang bilang ng ipinapanganak, kaya mabilis munang lumalaki ang populasyon, tapos babagal ulit. Simula ng transition. Nagsimula noong 1800 sa Europe. Ngayon laganap na sa buong mundo at inaasahan matapos sa 2100. At may tatlong transition tayo na tinatawag na pre-transition, early transition, at post-transition. Ano nga ba ang pre-transition? Mataas ang bilang ng ipinapanganak at namamatay, mabagal ang paglaki ng populasyon dahil sa mga sakit, digmaan at kagutuman. Ang early transition naman ay bumababa ang bilang ng namamatay pero mataas pa rin ang bilang ng ipinapanganak. Kaya mabilis ang paglaki ng populasyon. Yung post-transition naman ay mababa na ang bilang ng ipinapanganak at namamatay, kaunti na lang ang paglaki ng populasyon o kaya'y bumababa pa. May limang stage tayo. Stage 1, mataas ang bilang ng ipinapanganak at namamatay. Hindi gaanong nagbabago ang laki ng populasyon pero maaaring magkaroon ng malaking pagbabago dahil sa digmaan o pandemya. Stage 2, dahil sa modernong medisina, bumababa ang bilang ng namamatay, lalo na sa mga bata, pero mataas pa rin ang bilang ng ipinapanganak kaya mabilis ang paglaki ng populasyon. Stage number 3, unting-unting bumababa ang bilang ng ipinapanganak dahil sa pagbuti ng ekonomiya, pagtaas ng estado ng kababaihan at paggamit ng contraceptives. Tuloy-tuloy pa rin ang paglaki ng populasyon. Stage number 4, matatag na ang populasyon, mababa ang bilang ng ipinapanganak at namamatay. Karaniwan ito sa mga bansang may malakas na ekonomiya, mataas na edukasyon, magandang healthcare at maraming nagtatrabahong kababaihan. Stage number 5, tumatanda na ang populasyon, mas kaunti ang ipinapanganak kaysa sa namamatay, mas marami ang matatanda kaysa sa mga bata. Economy, not a baby. May mga critics ang pagkontrol sa populasyon para maiwasan ang crisis sa ekonomiya. Hindi sumasang-ayon si Betsy Harman sa mga gumagamit ng population control bilang kapalit ng social justice at reforma. Mas importante ang land distribution, paglikha ng trabaho at edukasyon at healthcare. Sabi naman ng iba, nakatulong ang paglaki ng populasyon noong 1960s sa pag-unlad ng ekonomiya. Nakatulong din ang teknolohiya at pagdami ng mga taong may talento. Ang mga malalaking syudad ngayon ay sentro ng ekonomiya pero may problema rin sa housing, transportasyon, polusyon sa hangin at basura. Age, habang tumatanda ang mga baby boomer or sinasabi nilang mga ipinapanganak pagkatapos ng World War II.
nagkakaroon ng maraming nagtatrabaho, pagkatapos magkakaroon naman ng maraming matatanda. Dahil mas maraming nagtatrabaho, mas maraming pera na pwedeng gamitin para sa produksyon at paglaki ng ekonomiya. Kababaihan or women. Sabi ng mga sumusuporta sa reproductive rights, kailangan ng kababaihan na magkaroon ng kontrol kung kailan sila magkakaroon ng anak para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Kung bibigyan ng kapangyarihan ang mga kababaihan, makakatulong sila sa ekonomiya, lipunan at politika. UN projection, ipinapakita ng United Nations na ang paglaki ng populasyon ay lilipat patungo sa Africa, Asia, Latin America at Oceania. Tinataya ng magdagdagan ng 2 bilyon ang populasyon kung pagsasamahin ang populasyon ng mga reliyong ito. Age structure trends, downward trend. Kung titignan ang age structure, kung ilan ang mga bata, matanda at nagtatrabaho, ang pagkakahalatang trend sa Japan at mga bansa sa West ay pababa hanggang 1950. At yun lamang po. Salamat. Hi everyone, good morning. My topic for today is about global migration with 2 categories, the vagabonds and the tourists. The vagabonds, people forced to move due to poverty, conflict, or lack of opportunities. The tourists, people who migrate by choice, usually with financial means. Types and reasons for migration. Refugees and asylum seekers are forced to leave due to safety concerns. Labor migration is the most common, driven by push factors. Example, job, better opportunities, and favorable immigration policies. Labor migration often involves less skilled workers and faces restrictions due to state control, terrorism concerns, and cultural conflicts. And here's the global concern. But it also provides their needed labor in host countries. Migration can cause tension with local residents. Good day everyone. This is a group 4 report. My topic is global population and global mobility. Global population is referred to the total number of people living on Earth. Means, ang global population ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga taong kasalukuyang naninirahan sa Earth. Ito ay isang dinamikong numero na patuloy na nagbabago dahil sa mga kapanganakan, pagkamatay at migration. Birth rate ang bilang ng mga buhay na ipinanganak bawat 1,000 katao sa isang populasyon. Death rate ang bilang ng mga namamatay bawat 1,000 katao. 1,000 katao sa isang populasyon bawat taon. Migration is ang paggalaw ng mga tao papasok immigration o palabas immigration sa isang tiyak na lugar. Thank you po.